Dear Madam Native Filipina, sana ay mabasa nyo ang kwento ko. Ako po ay 22 years old na ngayon. May kwento ako tungkol sa aking AFAM. Way back year 2022, may nakilala ako sa dating site. Siya ay taga-US. Pangalanan na lang natin sa pangalang Kenneth. 60 years old na ngayon. Isang araw pa lang kaming magka-chat sa dating site ay nag-switch off na siya doon kasi gusto niya daw ako at gusto niya akong kausapin. Madami naman akong nakaka-chat pero yung kadalasan talaga is for fun lang. At may iba din na bastos kaya binablock ko sila kaagad. Pero nung nakachat ko siya, may sense po siyang kausap. Sobrang interesado siya sa buhay ko. Never po niya akong binastos or minura. Mabait talaga si Kenneth. Noong time na yon, mag-third year college na ako. And then, dumating ang time na face-to-face na ang klase namin. Kasi first at second year sa college ay nag-aaral kami sa online pa. Kasi COVID at walang gastos noon. Kaya naman sa face-to-face namin ay sinabi ng aking parents na hindi nila afford na ako ay pag-aralin. Sobra akong nalungkot. Nabanggit ko kay Afam ang tungkol dito. At sa isang buwan naming pag-uusap, pinadalhan niya ako ng malaking halaga para sa tuition ko at pambili ng laptop. Fast forward, naging kami na rin that time, pero video call and chat lang kami. Pinadalhan niya rin ako kapag may sakit ako or pang-check up ko. Tuwing Pasko naman at birthday ko at pati na rin sa mga kapatid ko sa tuwing nagkakasakit sila ay nagbibigay din siya. Palagi po siyang nag-aalala kapag may sakit ako. Palagi niya akong tinatanong kung kumusta ang araw ko. May mga away din naman kami kasi modi akong tao. Palagi ko siyang inaaway pero sobrang bait niya talaga. Hindi niya ako minumura. Sinasabihan niya lang ako na pagod ka lang siguro kaya kailangan mo nang magpahinga. O di kaya'y kausapin mo na lang ako pag okay ka na. Ganun po ang mga litanya ni Afam. Sobrang okay naman ang relasyon namin. Pero isa lang ang naging curious ako. Yun ay private siya pagdating sa family niya. Never siyang nag-send ng picture ng pamilya niya. Basta ang sabi niya lang sa akin, 3 silang magkakapatid. At ang may anak lang ay yung pangalawa niyang kapatid na lalaki. Sinabi niya naman sa akin na wala siyang anak at single daw siya. Ang dahilan niya ay busy daw siya sa trabaho niya. Wala din akong mahanap na kahit isang social media niya. Ang sabi niya daw ay ayaw niya lang. Ang sabi niya, isa siyang real estate investor ngayon. Hindi daw siya magpapakasal at hindi na daw niya gustong magkaanak. Alam din daw niya na mag-aasawa ako sa darating na panahon at magkakaroon din ng mga anak. So year 2023, pumunta siya dito sa Pilipinas at nagkita kami. Pero nung time na yon, wala ako sa mood kasi nagka-problema lang ako sa school ko. Kaya naman isang araw lang akong nagstay sa hotel kasama niya. And then umalis na rin ako kinabukasan. Sa maniwala kayo't sa hindi, walang nangyari sa amin. Medyo nakikita ko na naiinis siya kasi hindi ako masaya sa aming pagkikita. At inexplain ko naman yun sa kanya kung bakit. Akala ko magagalit siya sa akin at magbabago na ang pakikitungo niya. Pero wala, hindi siya nagbago. Sobrang saya niya pa nga dahil nagkita na kami. At sa tuwing pinanghihinaan na ako ng loob, palagi niyang sinasabi sa akin na ipagdadasal niya ako. At sinisendan niya ako ng mga Bible verses para pampamotivate sa akin. Kaya naman talagang yun ang nagustuhan ko sa kanya. Hanggang sa nakagraduate na ako at sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Tapos sinabi niya na maghanap daw ako ng magandang trabaho. Nung time na yon, tambay muna ako sa bahay as fresh graduate ako. Dahil walang nagawa, tinry ko siyang i-search. At nakita ko doon na totoo naman na 3 silang magkakapatid. At nag-work siya ngayon as real estate. Pero retired police pala siya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi niya ito sinabi sa akin. Pero ang ikinagulat ko ay ang nabasa ko sa news. Na noong year 2000 ay nasabi doon na may asawa siya na ang pangalan ay Esther. At nabangga ang sinasakyan ng asawa niya sa isang lalaking lasing. Kaya't na-disable ang asawa niya at maraming beses na namuntikan itong matsugi. Nabanggit din doon na may 2 anak sila. Araw-araw akong nagre-research tungkol kay Kenneth hanggang nakita ko ang Facebook account ng 2 anak nila na nasabi sa news. Hindi naman niya ito kamukha at walang dugo na Amerikano. Na-confirm ko pala na si Esther ay isang Filipina at doon na naninirahan sa US kasama ang maraming kamag-anak nila. Noon pa man ay parang doon na rin sila ipinanganak sa US. Pero mga Filipino po sila. Na-confirm ko rin na hindi ito tunay na mga anak ni Afam kay Esther. Kasi ang 2 anak na ito ay parang sa Filipino at nagkahiwalay lang sila. Si Esther at si Kenneth ay parehong pulis at sila ay kasal. Kaya dali-dali kong sinabi kay Kenneth ang mga nalaman ko. Ang sabi niya, patay na daw ang kanyang asawa at siya daw ay isang widow. Sa una, naniniwala ako sa kanya. Pero may nakita akong picture ni Esther at siya nabuhay pa.
na parang okay naman siya ngayon. Siya ay 58 years old na rin. At yung mga anak rin niya ay may mga anak na rin. Nabanggit rin ni Kenneth sa akin noon na nakasanayan niya ng mag-isa sa buhay. Sobrang galit na galit ako sa kanya. Bakit niya nagawang magsinungaling sa akin? Kaya naman nakipaghiwalay ako sa kanya. At sa pagkakataong yon ay pumayag naman siya. Sobra akong nasaktan, pero alam ko rin sa sarili ko na mahal niya ako. Sinabi niya sa akin na wala daw akong alam sa lahat ng pangyayari. At ayaw niya daw na pag-usapan yon kasi bad memories daw. Pero kinukulit ko siya. Pero hindi talaga ako nire-replyan. Sinisin niya lang ako. Kaya trinay kong i-message ang isa sa mga anak ng kapatid niya. Pero hindi ako nagpakilala. Ang sabi ko lang ay kaibigan ko ang uncle niya na si Kenneth at matagal na kaming magkakilala. Natanong ko nga kung ano ba ang tungkol sa asawa niya. Ang sagot naman niya ay oo, sila pa. Pero mahirap daw ang sitwasyon at hindi na daw siya mangingialam doon. Yun lang daw ang sasabihin niya, wala nang iba. Yun lang madam ang nakuha kong sagot galing sa pamangkin ni Afam. May Instagram account naman ang dalawang anak ni Esther pero naka-private ito. Kaya hindi ko makita ang mga post nila. Pero ngayon ay bumalik na rin kami sa dati ni Afam na para bang walang nangyari. Nagbalak akong pumunta ng Cebu next month at doon maghahanap ng trabaho. Pero ayaw niya. Kasi kahit hindi niya sabihin, nararamdaman kong ayaw niya na may makita akong iba. Sabi pa nga niya sa akin, ibigay ko daw ang number ng auntie ko sa kanya kasi bibilhin niya daw ang lupa namin. Para dito na lang ako magtanim-tanim since alam niyang mahilig akong magtanim. Nabanggit rin niya na mag-a-apply daw siya ng visa dito sa Pilipinas para kahit ilang buwan siya dito na gustong magstay ay pwede. Nasabi ko na rin sa mga magulang ko na wala na kami dahil nalaman kong may asawa pa siya. Pero yung totoo, nagchat-chat pa rin naman kami hanggang ngayon. Ayoko lang na umasa ang mga magulang ko ng kung ano-ano, lalo na ang pagiging kami. Kasi sa huli, alam kong hindi naman mangyayari. Yung pagmamahal ko naman sa kanya ay nababawasan dahil dumarating sa isip ko na hindi siguro kami para sa isa't isa. Ngayon binigyan niya ako ng 16K para sa apartment ko sa Cebu. Kasi ang gusto niya lang daw ay makawork ako kahit medyo ayaw niya talaga. Pero gusto niya na i-update ko lang siya sa lahat. Gusto niya na safe ako palagi. Humihingi po ako ng advice ngayon kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang relasyon namin o kalimutan na lang siya. Nararamdaman ko rin naman na mahal niya ako. Pero nafe-feel ko na parang nagkakasala ako. Ano bang gagawin ko? Hello Madam Letter Sender, salamat sa iyong kwento. Ang masasabi ko unang-una, may karapatan ka naman talagang malaman ang katotohanan. Kung ayaw niyang magsabi ng totoo, edi tama lang na huwag ka nang umasa. At dapat ipagpatuloy mo na lang ang iyong pangarap sa buhay. Kakaiba din si Afam ha, nahuli na nga siya na nagsisinungaling, hindi pa rin talaga nagpapahuli ng buhay. Mas pipiliin pa niyang kayo'y magkahiwalay kaysa masabi sa iyo ang totoo. Pinaka-importanting bagay kasi yan madam na kailangan mong malaman kung talaga bang libre siya o hindi. Biruin mo yun madam, buhay pang asawa niya pero chinugi na. Nilangya din siya no, kawawa naman yung asawa niya. Na-disable na nga, chinugi pa. Naniniwala ako sa sinabi ng anak ng kapatid niya. Para sa akin ngayon, parang naghahanap lang siya ng butas na mapapasukan. Kasi baka hindi na pwede sa tsuktsakan ang kanyang asawa. Napapaisip din ako madam no, kasi sabi sa news 'di ba, na ilang beses nang muntikang matsugi ang kanyang asawa. So kaya naman feeling ko ngayon baka hinihintay niya lang talaga yata na matuluyan na. And while waiting na mangyari yon, edi andyan ka naman na readyng ipalit anytime sa kanyang asawa. Kaya as much as possible, iniingatan ka niya na still may relasyon pa kayo sa isa't isa. Kung si Esther ay buhay pa ngayon, then maybe ibig sabihin lang nun, baka separated lang sila but still married. Actually sender, that's why naiisip ko na kaya naman pala ayaw niya magpakasal kasi married pa siya at ayaw din niyang magkaanak. Actually madam, alam mo na ngayon kung sino ka sa buhay niya. Then yes, kung religious kang tao, magkakasala ka talaga. Ang kamalian lang kasi ng Afam na yan, hindi niya kayang ipaliwanag sa iyo ang katotohanan. So dahil hindi niya kayang ipaliwanag yon, then paano mo naman siya ipaglalaban, di ba? Sender, kung naghahanap ka ng seryosohan ngayon, hindi pa siya ang tamang taong yon. Alam mo, kung bibitaw ka sa kanya, I'm sure tanggap niya yan. Kasi sinabi niya sa'yo noon pa lang na ayaw niyang magpakasal diba at magkaanak dahil ikaw ay mag-aasawa din naman pagdating ng panahon. Yun pa lang, klarong-klaro na alam niyang hindi kayo pang matagalan. Napakabata mo pa naman, madami ka pang pagdadaanan na dapat mong matutunan. I-explore mo muna yon kaysa magpatali ka sa isang Afam na wala man lang planong ikaw ay anakan at pakasalan. Malayo pa ang mararating mo. Kung ano man yung tinapos mong pag-aaral ngayon, i-focus mo muna ang karir mo dyan. Huwag kang pumayag na makontrol ng isang Afam na magsasuggest na magtanim ka lang kaysa gamitin ang iyong pinag-aralan. Pero medyo ako'y naguguluhan lang kasi sa ending ng kwento, pumayag din naman. Ano ba talaga? Well, halata din naman no, natakot siyang meron ka pang ibang matagpuan.
Pero sender, malaya ka naman. Huwag kang magpakulong ha. At isa pang payo ko sa'yo, huwag mong i-allow na mabili ang lupa nyo. Kasi mas mabuting umiwas ka sa maaaring maging issue nito sa'yo pagdating ng panahon. Naisip ko lang kasi na baka sa tuwing magkaroon ka ng panibagong AFAM or ibang karelasyon, kahit noipi pa yan, pero dahil sa lupa na yan na nabili ng AFAM, baka anytime pwedeng magpabalik-balik si AFAM dyan. At baka maging sanhi pa yan ng silusan. Sender, kaya mo namang tumayo sa sarili mong mga paa ngayon dahil may tinapos ka na rin naman. Well, mag-thank you ka na lang din kay AFAM dahil kahit papano, malaki ang naitulong niya sa'yo. Hindi lang financial, kundi pati motivation. Pero hindi ibig sabihin nun, masusunod na lahat ng kanyang kagustuhan. You can be friends with him naman kung talagang kayo ang itinadhana, talagang magtatagpo kayo sa duluhan. So if you want to focus on your career goal, ngayon, then keep going. At kung may dumating mang panibagong love story, mapa-afaman o Pinoy yan, then why not? Nasa sayo ang huling desisyon kung tutuloy ka sa inyong peking relasyon, kung tutuloy kang maniwalang siya ay single or mas pipiliin mong friendship na lang at hayaan na lang ang destiny kung anong inyong magiging kapalaran.